Muling binalik ni Ana ang tingin niya kay Jason para alamin kung seryoso ba to o nagbibiro lang sa pag-aya sa kanya na mag-shower sila ng sabay. His hand still on her chest pero sa pagkakataong yon mas banayad na nitong minamasahe ang dibdib niya. Kung tutuusin po pwede naman siyang tumanggi dahil laro lang naman yon. Wala to magagawa kapag ayaw niya talaga eh. Pero di alam ng dalaga kung ano ang nangyari sa kanya at namalayan na lang ang sariling inaalalayan sa Jason papunta sa banyo. Alam niya hindi niya to dapat gawin dahil nagpapanggap lamang siya. Ngunit di niya maintindihan kung ba't sunod-sunuran lang siya kay Jason sa mga oras na yon. Kapwa sila walang imik nang makarating sa loob. Do you want me to help you with your clothes? Si Jason ang unang bumasag sa katahimikan. Nasa unahan niya ito at 2 hakbang lang ang layo mula kay Ana. Kunwaring ginalan niyang paningin sa paligid dahil natatakot siya na tumingin sa gawin nito at magtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam niyang gusto nitong igiit ang bagay na yon. Humugot siya na malalim na hininga sabay iling. Wag na, ako na. Lumapit siya sa pader, pasimpleng sumandal doon para labanan ng panlalambot ng mga tuhod niya. Sa simpleng tanong pa lang na yun na Jason, nakikiliti na naman ang pagkababae niya. Paano pa kaya pag pinayagan niya ito na gawin yon? Mula sa malaking salamin na kaharap, nakita ng dalaga ang kabadong mukha at pilit niyang inayos ng lingunin siya ng binata. Napigil ni Ana ang kanyang hininga nang abutin nito ang kanyang kamay. Let's go inside para makaligo na tayo. Pigil na pigil niya ang kanyang kaba nang tumango siya at kumapit sa kamay nito. Nang magdahap ang kanilang mga palad, agad siya nitong hinapit palapit sa katawan nito. Halos magkayakap na silang dalawa nang pumasok sila sa loob ng malawak na shower room na kulay puti ang kalahating wall. Samantalang binubuo ng glasses ang kalahating bahagi. May 2 shower magkatapat at may shower shelves kung saan nakalagay ang mamahaling toiletries. Pero ang higit na kaagaw na atensyon ni Ana ay ang kulay puti at malaking corner bathtub. Are you nervous? Jason asked her in a husky voice. Bahagya pa tong lumayo sa kanya para matitigan ang mukha niya. Pinilit ng dalagang ngumiti. Medyo lang. First time ko kasi to. Ang maligo na may kasabay at lalaki pa? Matapat na sagot niya. Naisip niya na baka hindi rin naman to ginagawa noon na Jason at Amelie dahil kung umakto ang binata parang first time lang din itong makasabay sa pag-shower ang kakambal niya. Then I'm the luckiest man in the world. Malapad na napangisi si Jason. So she was right. Ito rin palang unang beses na makasabay sa pagligo ang nobya. Ay, hindi pala si Amelie kundi siya. Pero relax ka lang, okay? You're perfect. Di mo dapat kinakaya ang sarili mo. Di siya kumibo dahil nadidistract siya sa malakas sa tibok ng kanyang puso. Let's start with it. Di pa man siya handay, sinimulan na agad ni Jason ang isa-isang pagtanggal sa mga botones ng blouse niya. But she nodded silently. Napahugot ng malakas na hininga si Ana nang tuluyan ng nahubad ng binata ang pangitaas niya at hinayaan niyang mahulog sa sahig. Sunod nitong tinanggal sa pagkakahok ang kanyang brassiere na dahan-dahan ding nahulog sa sahig ng hilahin ni Jason ng strap noon. Gusto niyang tumanggi sa huling pagkakataon pero natalo ang kagustuhan niyang yon. Nang magsalubong ang tingin nilang dalawa at nakita niya roon ang matinding pagnanasa nito sa kanya. Pagkatapos bumaba ang mga kamay ng binata sa waistband ng shorts niya, dahan-dahan din niyang ibinaba. Napapikit si Ana nang lumuhod pa sa kanyang harapan sa Jason. This man is very skilled in undressing a woman. Alam na alam nito kung paanong pasusunurin ang babae sa lahat ng gusto nito. Itaas mo ang mga paa mo para mahubad ko na tong shorts mo. Pabulong na utos ito sa kanya bago pa man tuluyang malaglag sa katawan niya ang shorts na suot. She sucked her breath nang tumalima siya, pero nang akmang huhubarin na rin ito ang natitirang saplot sa kanyang katawan, saka lang niya to pinigilan. Ako na dyan. Bahagyan itong tinabig ang kamay nitong hahawak sana sa garter ng underwear niya. Tinitigan lang siya na matiim na Jason at marahang ipinatong ang daliri sa ibabaw ng mga labi niya nang tumayo ito. Shh! Just raise your legs. Anito sa baritonong boses at tinuloy ang paghawak sa garter niya. Di na nakatanggi pa ang dalaga. Para nang lugaw ang mga tuhod niya dahil sa kaba. Kinagat na lang niya ibabang labi at kiniyom ang mga kamay para pakalmahin ang sariling ninenervyos. Babe, please, your legs. Ontag sa kanya ni Jason na hindi niya namalayan, nakaluhod na pala ulit sa kanyang harapan. Nasa mga tuhod na ang hinubad nito. Napapikit si Ana pero sumunod naman. Dapat makaramdam siya ng hiya nang sa wakas mahubad na ni Jason ang lahat ng saplot na nakabalot sa katawan niya. Di maiwasan ng dalaga na pamulahan na naman ang mukha.
Di man siya tumitingin kay Jason, na ramdam niya ang mainit itong mata na nakatitig sa kanya. Nanaig sa kanyang hiya kaya't madalas niya iyon na takpan ng dalawang kamay. Pagkatapos noon, tumayo na ulit ang binata sa harapan niya. Natawa to at banayad na hinaplos ang nagbablush niyang pisngi. That's alright, my pretty babe. Tulad nga na sinabi ko sa iyo kanina, you're perfect. Wala ka namang dapat na ikahiya. Lumunok siya kasabay ng pag-iling. Sa'yo okay lang, kasi mukhang sanay ka namang nakakakita ng babaeng nakahubad. Pagkatapos ay agad din siyang napasimangot sa ideyang pumasok sa isipan niya. Ganito ba talagang mag-alaga ng mga babaeng dumaan sa buhay mo? Like Melody? Jason took a deep breath. Naramdaman niya ang pagyapos ng dalawang braso sa bewang niya. Pinagdikit nito ang mga katawan nilang dalawa. Do we really need to talk about that now? Tanong nito at saka tinaas ang kamay niya. Tsaka tinaas iyon. Oo nga naman. Wrong timing naman ang tanong niyang yon. Siya lang din ang gumagawa ng mga bagay na masakit-sakit sa loob niya. Tsaka sa kakatanong niya, baka siya patong makorner na naman ni Jason at malaman ang totoong pagkatao niya. Fine, wag mo nang sagutin. Kapag Juan ay bawi ni Ana. Tinaasan siya nito ng kilay. Obvious naman na hindi ka na. Isang husky laugh ang tinugon sa kanya ni Jason. I'm 29 and old enough for that matter. Magduda ka sa gender ko kung sabihin ko sa'yo na virgin pa ako sa tanda kong to. Sabi pa nito at saka sinundan ng malakas na tawa. Di naman siguro porkat virgin pang isang lalaki at age of 29 ay bakla na. Giit niya. 'Di ba? Pagtatalunan ba natin talaga yan ngayon? Natatawang pinindot nito ang tungki ng kanyang ilong. Di ba pwedeng iparamdam ko na lang sa'yo ang sagot na gusto mong malaman? He stared at her for a moment. Pagkatapos bumaba ang mga labi nito sa kanya. Di na nagpakipot pa si Ana. Hinayaan niyang sariling makalimot at magpakalunod sa mga halik ng binata. Parang sa sarili niyang desisyon ang mga kamay niya nang pumulupot ang mga iyon sa leeg nito at unti-unting lumalalim ang halik na pinagsasaluhan nilang dalawa. Naramdaman niyang mabilis na paghubad nito ng sariling damit. May pagmamadali sa bawat kilos ito, gayunman, di pa rin napuputol ang halikan nilang dalawa. Nalaman na lang niya na wala na rin tong damit gaya niya nang mapayakap siya sa likod nito at naramdaman niya ang mainit tong balat. Napasingap siya na isandal siya ni Jason sa tiles habang di pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi. Tsaka nito binuksan ng shower na agad namang tumama sa kanilang katawan ang malamig na tubig mula doon. Para siyang sinilaban. Pero nakapagtatakang di siya nakakaramdam ng hiya ng mga sandaling iyon. Sa halip na paungol pa siya sa loob ng bibig nito. Muntik pa niyang mabanggit ang pangalan nito kundi niya agad naalala na kinagagalit yun ng binata. Awang ang bibig ni Ana nang gumapang ang halik ni Jason pababa sa kanyang leeg. Sabay sa pagpatak ng tubig mula sa shower ang pagpatak nito ng mainit na halik sa kanyang balat. Kinakapos siya ng hininga. Narinig din niyang mahinang ungol ito na lalong nagpaliyab sa damdamin niya. Pero inabot lang pala nito ang body wash na kalapit lamang nila. Nalagyan ng body sponge at pinabulan ng mabuti. Saka lang siya binalikan at sensual na pinahid sa kanyang katawan yon. Hinayaan lang to ni Ana dahil nagugustuhan din niya ang ginagawa nito. Pinikit niya ang mga mata at ninamnam bawat paghagod ng mabalang sponge sa kanyang basang katawan. Naramdaman niya na pinaudostos ni Jason ang sponge na yun sa dibdib niya hanggang sa kanyang tiyan. Kinuskos na mabuti pero may pag-iingat ang bawat parteng dinaanan. Ngunit bago pa man makarating ang sponge sa kanyang puson, napahawak si Ana sa kamay nito. Di para pigilan kundi para lalo yung idein sa parteng kanina pang parang kinikiliti. Nakagat niya ng mariin ang kanyang ibabang labi nang dumakaw ang sponge na yon sa hugpungan ng kanyang mga hita. Kulang na lang kapasensya ng hininga dahil sa pinaghalong kaba at antisipasyon. Please, turn around. Para likod mo naman ang sasabunin ko. Masuyong utos sa kanya ni Jason. Bagaman halatang kinakapos na rin ito ng hininga katulad niya, walang imek na tumalima naman ang dalaga. Humawak siya sa kalapit na handrail bilang suporta. Natatakot ka na ba na baka bigla na lang siyang bumagsak dahil sa patuloy na panlalambot ng kanyang mga tuhod? Ilang sandali pa'y lalong nilokob ng sensasyon ng buong sistema ni Ana dahil hindi na sponge ang nararamdaman niya na humahagod sa kanyang balat. Sa halip mainit na kamay na ni Jason ay masuyong sumasabon sa makinis na pangupo niya. Tila ilang libong boltahe ng kuryente ang rumaragasa sa kanyang sistema.
Saka lang niya napag-isip-isip ng mga nangyayari na sumagay sa isipan niya ang imahe ni Amelie. Literal siyang nanginig sa sobrang pagkapahiya dahil sa kasalanang nagawa sa kapatid. What's wrong? Lamang ang pag-aalala kaysa pagkadismaya na tanong sa kanya ni Jason nang tabigin niyang kamay nito bago tinulak. This is wrong? Parang maiiyak na sagot ni Ana. Dali-dali niyang hinila ang tuwaling nakasabit sa towel bar at binalot yon sa kanyang basang katawan. Pagkatapos nagmamadali siyang lumabas ng banyo para lumayo kay Jason. Ano bang nangyayari sa iyo, Ana? Fiancé yon ng kapatid mo at ikakasal na sila oras na bumalik si Amelie? Nahihibang ka na ba? Mangyak-ngyak na sermon niya sa kanyang sarili na magkaharap siya sa full-length mirror. Napaigtad siya nang makita niya ang binata na sumusunod na pala sa kanya. Hindi pa rin nabubura ang pag-aalala sa gwapong mukha nito. May problema ba? Naglalambing na yumapos ito mula sa kanyang likuran habang may manipis na towel ang nakatapis sa ibabang katawan nito. Tinapik-tapik muna ni Ana ang dibdib niyang malakas ang tibok bago siya humarap dito. I'm sorry, hindi pa pala talaga ako handa. Lumambot ang anyo nito at lumamlam ang mga mata nang haplosin nito ang kanyang mukha. It's okay, hindi mo naman kailangan mag-sorry. It's my fault. Hindi ko dapat ina-advance ang honeymoon natin. Nahihirapan lamang talaga akong pigilan ng sarili ko kapag kasama kita. And that made her smile. Mabuti na nga lamang at hindi nito pinagtakan ang inaakto niya at hindi rin nito nabasa ang tumatakbo sa isipan niya. Babanlawan na lang kita, promise. I won't touch you this time. Anito sa baritonong boses, tsaka hinawakan ng kamay niya para igiya pabalik sa banyo. Baka kasi matuyuan ka ng tubig sa katawan, magkakasakit ka pa. Pero hindi pa man sila nakakaalis sa kinatatayuan nang marinig ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto. Saglit silang nagkatingin ng dalawa. Sa iritasyon bigla, gumuhit sa mukha ni Jason. Parang alam na nito kung sinong nasa labas. Dito ka na lang muna sa room ko. Lalabasin ko lang ang makakulit na yon. Paalam pa nito bago lumabas ng silid. Na-curious si Ana kaya't sumunod siya sa binata. Nagtago lang siya sa malayo sa pinto para hindi siya makita ng mga ito. Siguradong hindi lang tudyong aabutin nito kina Axel kapag nakita na pareho silang nakatapis lang ng towel Jason. What? Narinig niya ang naiinis na boses ni Jason nang buksan nito ang pinto. Yung pusa mo kasi, cuz. Tinangay yung ulam sa lamesa. Boses yun ni Axel. Bukod dito, may naulinigan pa siyang ibang boses. Parang kasama rin ito sina Chef Aa, Nathaniel at Michael. Dinala doon sa kwarto ko at sa ilalim pa talaga ng kama. O tapos, pasigaw ng sagot na Jason. Halata na napikon ito. Eh di palabasin mo? Alam mong takot ako sa pusa eh. Paano ko kukunin yon? Paano ako makakatulog? Meow, meow. Ayaw lumabas kahit anong taboy ko. Ang laki ng problema mong, gago ka. Di na napigilan pa ni Ana ang matawa sa pag-uusap ng magpinsan. At sa tingin niya pa kasi dahil lang yon si Axel para makapag-usyoso sa kanila at sigurado alam din yun ni Jason kaya nagagalit. Pero narinig lang ni Ana ang pagtatawanan ng mga kaibigan nito sa labas. Pumayag naman daw si Axel na sa bahay ni Jason magpalipas ng gabi. Si Ana, kaya't doon na nga siya matutulog. Natulog naman ang pagsashower nila ng sabay kahit na inistorbo sila ng pinsan na dahil sa pusa. Pinuntahan to sandali ni Jason para kunin sa ilalim ng kama ni Axel. Ayaw kasing pumayag ng mga kaibigan nito na sila ang gagawa. May rules daw kasi sa ride and fall na alaga mo, responsibilidad mo. Doon ay nalaman ni Ana na mahilig pala sa puspin cat ang fiancé niya. At halos lahat ng pusang gala na naliligaw sa riding club ay kinukup-kup nito. Yun pala ang mga pusang pinakain niya kagabi sa kubo. Ang ipinagtataka lamang ni Ana na kung talagang mahilig sa pusa sa Jason, bakit kasing kahit isang pusa sa mansyon nito sa Taguig, wala siyang makita? Pagkatapos kumain ng hapunan, na in-order nito sa restaurant, nanood pa sila ng Netflix movie, kumain ng popcorn. Halos maghating gabi na sila matapos dahil nakadalawang pelikula sila. Mahilig ka rin pala sa action movie? Parang di makapaniwala na tanong ni Jason habang nagliligpit sila ng mga pinagkainan nila. Saglit pang di nakaimik si Ana.
Hindi niya alam ang isasagot dahil hindi naman niya alam kung anong genre ang gusto ni Amelie. Bagamat di naman nabanggit sa kanya ni Jason na madalas daw manood ng movie na kasama siya. Oo, hindi ka pa ba nabanggit sa'yo? Si Liam Neeson at Keanu Reeves nga ang pinaka-favorite ko na Hollywood action stars eh. Paliwanag pa ng dalaga. Sina Robin Padilla, Jeric Raval at Ace Verhel naman sa classic Pinoy action movie. Pero si Coco Martin naman ang batang Quiapo para sa modern. Wala kasing kamatayan yun mula pa sa ang probinsyano. Naaliw na dagdag pa ni Ana. Kitang-kita niya kung paano naaliw din si Jason sa kwento niya. Really? Kaya pala hindi ka man lang inantok na 2 movie na natapos natin kasi parang gusto mo pala sina Liam Neeson at Keanu Reeves. Gusto ko rin kasi sila as action star, pero pagdating naman sa local, he shrugged his shoulders. Hindi kasi ako mahilig manood ng action movie. Mas gusto ko yung romance drama like Hello Love Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards at yung latest na Ding Dong Dantes at Marin Rivera na Rewind. What? Mahilig ka sa Pinoy romance drama? Siya naman tong parang hirap na maniwala. Para kasing imposible na ang bilyonaryo, gwapo at lalaking lalaki na katulad ni Jason mahilig pala sa ganoong genre. Parang ikaw lang ang lalaking kilala ko na mahilig sa ganon. Puno ng amusement na bulalas niya. Natatawa na nagkibit balikat lang ito. Mahilig kasi si Pinoy teleserye mga kasama ko sa bahay sa probinsya. Like my mom at yung mga kapatid ko. Kaya siguro nahawa ko. After nga namin na mag-dinner, sabay-sabay na kami na nakaharap sa TV para mag-abang ng mga paborito nilang palabas. Teleserye. Alam ko na. He smiled amusingly. Buhay probinsya? Lalong na-amaze si Ana sa kwento ni Jason. Parang na-miss niya na tuloy bigla ang buhay din niya sa Siargao kasama ng mga magulang. Ilang araw pa siyang wala roon, pero parang ang tagal-tagal na nilang nagkahiwalay. Miss na agad niya ang kanyang nanay Gemma at tatay Dante. Hey, what's wrong? Marahang tinapik ni Jason ang pisngi niya nang mapansin marahil ang bigla ang pagguhit ng lungkot sa kanyang mukha. May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Mabilis namang umiling ang dalaga at binawi ang tungkol sa kanyang mukha. Wala. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa kwento mo about your family. I know kung gaano kayo kayaman, pero ginagawa niyo rin pala mga ordinaryong bagay na ginagawa naming mahihirap. Natawa si Jason. Normal na tao pa rin naman kami, at saka common na ang ganun sa Hacienda Ramona. Mahirap man o mayaman, tradisyon na talaga ang mag-abala ng teleserye gabi-gabi. Maganda ba talaga sa Hacienda Romana? Kinain siya ng kuryosidad ng lugar na iyon na narinig din niya sa mga kwento kaya hindi niya na naisip na baka nakarating na roon si Amelie. Hacienda Ramona is my most favorite place. Next itong Ride and Fall. Nakangiting sagot ni Jason. Ang 2 lugar na hindi ko ipagpapalit sa kahit anong malalaking syudad. Iba pa rin kasi talaga ang buhay sa probinsya, lalong-lalo na sa Hacienda Ramona. Napaka-peaceful at saka hindi lang hangin ng sariwa, pati na rin mga pagkain. Nakatingin lang si Ana sa binata habang nagkukwento. Damang-daman niya ang paghanga nito sa sinasabing hacienda. Kung magsalita ito'y para bang ito ang tipo ng tao na hindi mabubuhay sa syudad. Kung ganun pala, paano ito nakakatagal sa Taguig? Gayong lando ng bahay at negosyo nito. Sa bagay, lumaki nga pala ito sa Hacienda Ramona. Baka napilitan lang talaga itong manirahan sa syudad para i-manage ang negosyo nito na sa pagkakaalam niya ay minana pa nito ng mga ninuno. Huminga muna ng malalim ang dalaga matapos niyang kumbinsehin ang sarili at humarap kay Jason. Totoo yun. Kapag naranasan mo talaga ang buhay sa probinsya, hindi mo yun ipagpapalit sa buhay syudad. Tumango ito habang nakatitig sa kanya. I am glad to hear that. Ibig sabihin, hindi ako nahihirapang kumbinsin kang manirahan sa Hacienda Ramona kapag kinasal na tayo next month. Ewan, basta sa tuwing binabanggit ni Jason ang tungkol sa kasal, nakakaramdam siya ng excitement na hindi niya ma-explain. Sa kabila ng kaalamang kapatid niya, ang magiging real bride nito sa kasal na yon at hindi siya. Of course, ang sarap kaya sa probinsya. Sagot niya kapag kuwan. Pero paano naman ang buhay mo sa Taguig kung sa Hacienda Ramona pala tayo titira? Halata na natigilan din ito na ang tatang na iyon. Bumuntong hininga lamang to pagkatapos saka iniba na ang usapan. Ako na magdadala niyan sa kitchen. Pumasok ko na lang sa room ko at susunod na ako.
Tukoy nito sa bowl na pinaglalagyan ng popcorn at mga canned soft drinks na wala ng laman. Ha? Sa kwarto mo ako matutulog? He nodded. Yup. Di pa kasi nalilinis ang kabilang silid. Hindi ko rin sure at baka may naiwan pang gamit doon si Melody. Ibig sabihin, magkahiwalay kayo ng kwarto ng babaeng yon? Tanong na lang ni Ana sa isip dahil hindi niya yun isinatinig. Gayunman lihim niyang kinatawa ang bagay na yon. Nang tumayo si Jason, tumayo na rin siya. Pero agad hinila ang kamay niya para lalayan. Pero hindi niya inaasahan na mawawalan pa rin siya ng balanse nang maramdaman niya ang pangalay ng mga paa dahil sa matagal na pagkakaupo sa carpet kung saan sila sumalampak kapag sa sahig sila nakaupo. Mas feel daw ang panonood ng movie. Isa yon sa mga rason para lalo niya itong hangaan. Dahil napakasimple pala nito na tao sa kabila ng mataas na estado nito sa buhay. Be careful, anas ni Jason. At agad namang napahawak sa bewang niya para pigilan ang pagkatumba niya. Napasinghap pa si Ana nang bumunggo iyon sa dibdib nito. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Halos wala na nga yatang isang dangkal ang pagitan ng mga iyon. Otomatikong naglapat tuloy ang mga labi niya dahil muntik na yung lumapat sa mga labi ng binata. Para na naman siyang nalasing sa mabangong amoy nito. Thank you, nauutal niyang sagot pagkatapos siya nitong alalayan. He stared at her for a while. Maya-maya lang ngumiti ito sa kanya habang masuyang pinapasadahan siya ng tingin. Bagay pala sa yung t-shirt ko. Lalo kang gumanda at nagiging hot sa paningin ko. Pinisil pa nito ang pisngi niya na para bang bigla ay nanggigil sa kanya. Di naman napigilan ni Ana ang makaramdam ng pag-iinit ng mukha nang mapatingin sa sarili. Saka lang niya naalala na t-shirt pala nito ang suot niya. Kulay puti iyon. Dahil di hamak na matangkad to kaysa kanya kaya halos lumagpas iyon sa mga tuhod niya. Tama lang dahil boxer shorts lang nito na hindi pa nagagamit ang suot niya sa loob. Ayaw mo naman kasi akong payagan na kumuha ng damit sa bahay ni Axel. May mga damit pa sana doon ang kakambal niya na si Layla. Reklamo niya. Di talaga kita papayagan. Dahil nandun silang lahat at nagiinuman na naman? Katwiran ni Jason. Sigurado pagpapiestahan ka ng mga mata nila sa ayos mong yan, baka makasapak pa ako ng kaibigan. Sa totoo lang, kinaiinisan noon ni Ana ang mga lalaking sobrang possessive. Kahit sa mga movie lang na pinanonood niya, red flag yon para sa kanya. Pero bigla iyon nagbago na makilala niya sa personal si Jason. Lalo na ngayon na nagkakaunawaan na sila. Parang natutunaw ang puso niya sa tuwing nagsiselos ito at ipinagdadamot siya sa ibang lalaki. Nakakakilig pala kapag naging possessive ang lalaking gusto mo dahil lang sa takot na baka maagaw ka ng iba. Sige na, mauna ka na sa room. It's getting late. Seryoso ang mukha na sabi nito kapag Juan nang mapasulyap sa orasan. Pero nakayakap pa rin naman to sa kanya na para bang ayaw pa siyang pakawalan. Kung di pa siyang unang kumalas sa pagkakakulong sa braso nito, hindi siya bibitawan nito. Sige, aniya sabay tango. Alam naman niya ang silid nito dahil doon sila nagbihis kanina after nilang maligo. Ihatid ko lang to sa kitchen, susunod ka agad ako? Tumiim ang pagkakalapat ng mga labi ni Ana at bumilis ang tibok ng puso niya. Para kasing may kahulugan sa tono ang pananalita ni Jason. Feeling niya may exciting na mangyayari sa pagkasama nilang muli sa silid nito. Anong exciting part ba ang iniisip mo, Annabelle? Sa shower room pa nga lang kanina, takot na takot ka na sa kanya. Saway ng kanyang isipan. Kunway tumangutango lamang siya. Aayusin ko na lang munang higaan ko. Sabi niya rin bago sila maghiwalay. May nakita siyang single bed na nakatabi sa kwarto nito kanina. Iyon ang naisip niyang ilalatag sa sahig at doon niya balak matulog. Ewan ba niya sa sarili niya? Dati nung nasa tagig pa lamang sila, ang lakas pa ng loob niya na sigurin si Jason sa sariling silid nito. Pinagpilitan pa niya yon sa sariling makitulog sa kama nito. Siguro dahil na rin sa eagerness niya na matapos agad ang kanyang misyon. Pero ngayon bigla siyang tinamaan ng pagkailang. Gustong gusto pa rin naman niyang matapos kagad ang misyon niya para mapagamot na ang nanay Gemma niya. But deep inside may parte sa puso ni Ana na parang ayaw pa niya na dumating na iyon at magkahiwalay sila ng landas na Jason. Wala pang araw simula nang magkamabutihan silang dalawa. Ngunit ngayon pa lamang sobrang nalulungkot na ang puso niya sa isiping hindi ito forever. Na ilang linggo na lang at babalik na sa normal ang lahat.
Siya, babalik sa Siargao. Samantalang si Jason naman, babalik sa piling ng totoong fiancé nito, sa piling ni Amelie. Dahil sa lalim ng iniisip, kaya hindi niya nagaanong namalayan na naghiwalay na pala sila ni Jason. Pinaalis muna siya nito bago nito inihatid sa kusina ang mga pinagkainan nila. Saglit namang natigilan at binalot ng kaba ang dibdib ni Ana nang makapasok siya sa kwarto nito at humayin kaagad ang tingin niya sa malapad nitong kama. Siguradong hindi ito papayag na hindi sila magtabi mamaya, kaya uunahan niya na ito. Dapat tulog na siya bago pumanto makabalik. Dali-daling kinuha niya ng dalaga ang nakita niyang single bed kanina. Agad niya yung nilatag na medyo may kalayuan sila sa master's bed. Pagkatapos ay saka siya kumuha ng isang unan at kumot na nasa higaan nito. Bago pa man niya marinig ang mga yabag ng humiga na siya at nagtalokbo na ng kumot si Ana. Kaagad na nagtulog-tulugan nang maramdaman niyang pumasok na to sa loob. Halos pigilan pa niyang kanyang hininga dahil ramdam niya ang pagtigil ng mga paa nito sa paanan niya. Hindi man siya nakikita, sigurado si Ana, pinagmamasdan siya ni Jason. Damang-daman niya ang mga titig nito na tumatagos hanggang sa mga buto niya. Namayani pa rin ang mga katahimikan sa buong silid. Medyo na-relieve siya na marinig niya ang mga yabag ni Jason na lumayo sa kanya. Ilang sandali pa ay naramdaman niya na nag-ayos to ng sariling kama. Akala ng dalaga ligtas na siya, ngunit maya-maya lang muli niyang narinig ang mga hakbang nito na papalapit sa kanya. Curious na nagbulat siya ng mga mata dahil naramdaman niya na parang lumahod to sa gilid niya. Para lang magulat na makita si Jason na nakangiting nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya ay sandaling natunaw ang puso niya sa mga titig na iyon. "I know you're awake." Anito sa nanunuksong boses bago niya siya binuhat ng walang pasabi. Dahil sa pagkagulat kaya, otomatiko, napakapit si Ana sa batok ni Jason nang iangat ito sa higaan ang katawan niya. Naglapat ang kanilang mga mata habang naglalakad to patungo sa kama. Buhat-buhat siya in bridal position. Malamig sa sihig, baka sipulin at ubuhin ka. Paliwanag nito habang dahan-dahan, inihihiga siya sa kama. Sigurado si Ana na puno ng pananabik ang mga mata ni Jason nang titigan siya nito habang nakalatag na sa harapan nito ang kanyang katawan. At imposibleng magkamali lang siya sa pagbabasa niyang iyon. "Sige na, matulog ka na. Good night." Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ng binata nang balutin to ng comforter ang katawan niya. Kapansin-pansin na matinding pagtitimpis sa mukha nito bago to humiga sa kabilang side ng kama at tumalikod sa kanya. Iniwan lang tong nakabukas ang lampshade na nasa bedside table. Wala man ng goodnight kiss. Ilang sandali pa'y narinig niya ito na humihilik na. Humarap siya rito. Ang malapad nitong likod ang nakita niya habang nakabaluktot. Ramdam din niya ang malalim itong paghinga. Totoo nga na mahimbing na ang tulog. Naiwang gising na si Ana na hindi makapaniwala. Nasaan ang inaasahan niya na exciting part?